Kamusta mga kaibigan, at katatapos lang natin mapanood itong 5 oras na hearing na walang kakwenta-kwenta mga kaibigan. Itong hearing na ito ay para lang masasabi natin mag-generate ng awa kay Duterte. Ganyan lang po ang purpose ng hearing na yan, di ba? May konting drama ni Robin Padilla, drama ni Bongo, di ba? Mga paepal ni Cayetano. Di ba? Yung parang chismosang pagtatanong ni Amy Marcos. Di ba? Itong patay-tayong tanong ni Bato de la Rosa. Ganyan lang naman mga kaibigan ng characters dyan sa hearing na yan. Ganyan lang ang mga characters dyan sa hearing na yan mga kaibigan. Kaya yung sinasabi dito mga palitan nila ng pagtatanong at sinasabi nasira daw yung kredibilidad ng mga inimbitahang opisyal na ako. Mga kaibigan, hindi man lang nila napabagsak si General Torre. Naiinis na nga lang si General Torre kay Amy Marcos dahil paulit-ulit na rin yung paliwanag niya. At ang sagot naman ni Amy Marcos ay litong-lito na kami ay talaga. Kita niyo mga kaibigan, si General Torre naiinis na dahil paulit-ulit na lang siya magpaliwanag. Ang reaksyon naman ni Amy Marcos ay litong-lito na siya. Ay di, sino ang may problema? Yung nagpapaliwanag ng matino o yung hindi makaintindi? Pag ikaw ay litong-lito, ikaw yung hindi makaintindi. Di ba? Napakadaming beses na binanggit ni Amy Marcos na siya ay litong-lito na. Di ba? So, ang hindi makaintindi, yung litong-lito na ay siya ang may problema. Di ba? At yung sinasabi ng Secretary Boying kung binago nyo yung 9851, kung yan ay tinanggal nyo, ay walang problema si Duterte. So mga kaibigan dito, sa video na to nakinat ko lang at napakahaba nga. Si Bato de la Rosa ay talagang ayaw na ayaw tanggapin na merong extrajudicial killings. Panoorin po natin. Papaho yung Quadcom man, nung nag-i-investigate si Congressman Abante under the Committee on Human Rights ng House. Napanood ko po yung episode na yun eh. Dito, pagkatapos po nun, nag-merge na po sila into Quadcom. Pero doon po sa hearing na yun, ang dami po lumabas talaga. Ang dami hong information na lumabas with regards yung sa mga patayan po na nangyari sa batasan nung panahon na yun. Ito ang sinasabi po Pero, Madam Chair, yes, Yeah, si Bato na, umepal na. sa Senator Bato. hindi naglabasan doon yung mga forensic report, hindi naglabasan doon yung mga ebidensya. Ay hindi pa naman talaga lalabas doon. Yung kasi nga, naglilikom pa lang si Kong Benny Abante doon nung mga biktima, di ba? Yung mga nadamay, yun pa lang naman ang iniimbestigahan niya doon. Hindi pa technical talaga yung pag-iimbestiga nila. Wala pa talaga diyan mga forensics na na gagamitin. Di ba? Kasi pagka forensics na, sa korte na talaga yan lalabas. Di ba? Talagang korte na yan na ibibigay ng todo yung mga forensics na yan. Talagang wala tayong doon na inilagay o isinamang forensics. 'Di ba? Kasi yun iba dapat ang magsalita doon, hindi si Kong Benny Abante. Kasi hindi man forensic doctor si Benny Abante. 'Di ba? Papano yun, kailangan talaga yun ipakita na yun sa isang husgado na talaga. 'Di ba? Kasi masyadong technical yun eh, 'di ba? Kapag nagpapaliwanag noon, dapat talaga kompletos rekatos. Diba? Mga doktor, mga pathologists. Diba? Ang nilikom lang doon nung unang hearing na yun ay yung mga biktima. Diba? Nangalap lang, totoo ba sinasabi nito mga biktimang ito? Ganun lang ang ginawa. Diba? At may pruweba doon na nangyari nga yung patayan. Diba? Diba? So yung forensics na sinasabi ni Bato doon, para natatandaan ko, inimbitahan si Dr. Porton doon ng 2 beses. Na-imbita doon sa mga unang hearing. So hindi mo masasabing wala talagang forensics pala na na nangyari na nag-present sila doon. Meron.
Hindi, si Bato lang ang walang alam. Yung mga medical legal report, o hindi naglabasan doon. Ito very detailed ng mga bagay-bagay. So, it gusto siya, Madam Chair, na kung yung complaint ng mga biktima ng AJK Kuno, na hindi sila makakuha daw ng blatter sa istasyon, ibig sabihin, Pilipino yun ha, complainant mismo. Ibig sabihin, napakagaling nito mga taga-ICC at nakuha nila lahat ng record na ito. Kasi, nung panahon pa ni Duterte na 2022, hindi talaga makakakuha. Presidente pa siya noon eh. Nakuha yung mga report na yan, year 2023. Senator Bato de la Rosa. Nakuha yan ng ICC 2023 kasi doon ipinaresume ng taong 2023. Talagang si Bato de la Rosa hindi siya updated sa kaso niya. 2023 ipinaresume. Doon nagkaroon ulit ng investigasyon ng ICC. Diba? Sinabi nila doon, February 8, itutuloy ulit namin. Hindi maaaring hindi ituloy yung investigasyon dyan. February 8, 2023. Hindi alam ni Bato de la Rosa, mga kaibigan. Without cooperation coming from this government, Madam Chair. Kaya nga pinagtatakahan natin kasi nagsusumipag tayo sa Senate, hindi naman natin madali yung mga ebidensya niyan. Nandito si Secretary Manalo at nais kong itanong kasi nung 28 March, inulit rin ng Malacanang matapos na yung aresto na yung ICC has no jurisdiction in the Philippines. We also agree that the ICC has no jurisdiction and that statement is tantamount to a rejection of ICC's jurisdiction over the country. Kasi hindi na tayo party sa Rome Statute. Tama po? Sa Law of Treaties, di ba? Ganun po? Yes, ma'am. That's how it goes. Tama. Are you familiar with the executive order of U.S. President Donald Trump which imposes sanctions on the ICC? It was issued... Dinadamay na nila na bawal pa imbestigahan, hindi pinagbabawalan ni Trump, yung mga ICC na wag imbestigahan yung mga US soldiers sa Afghanistan, diba? At yung saang parte ng Central, yung mga Balkan states, wag niyo imbestigahan yung mga US soldiers ko diyan, sabi ni Trump. Kaya binan niya, nakaban sa US yung mga ICC judges. Ay, anong relation niyan dito? On February 6 of this year, and effectively freezes all properties and interest in properties found in the U.S. or held by U.S. persons. Practically anyone who helps investigate, arrest, detain, or investigate certain persons. Hindi ba ganun yung executive order, yung tungkol sa sanctions sa ICC? Among the protected persons is a citizen of an ally of the U.S. not consented to the jurisdiction of the ICC or not a state party to the Rome Statute. Hindi kakampihan niya ni Trump kasi nung panahon ni Duterte pro-China siya, period. Pro-China si Duterte, hindi kakampihan niya ni Trump. Ayan. So, ang tanong ko, andito rin, makikita natin, may dokumento na ang Pilipinas is identified as a major non-NATO ally. Tama po ba? Matagal na yan, luma na yan, no? Di ba, yung non-NATO ally tayo, hindi naman tayo NATO, pero talagang kaalyado tayo. Tama po ba? Hindi. It's considered parang ganun, non-NATO. So, sakop tayo as a major non-NATO ally. Although it's alleged that the executive order of President Trump seeks to protect Benjamin Netanyahu in Israel, all non-NATO allies are in fact covered. Tama po. Hindi tayo ally ng US noong 2016, 2022. Well,
Well, ma'am, I don't really know if there's exactly that kind of provision. Well, it's written very clearly in the executive order. I mean that they will protect them from ICC. I think ang aim ng US is really to protect US targets. In case a country helps in getting a US target arrested by ICC, they may come in. Since the Philippines continues to reject the jurisdiction of the ICC, we're not a party to the Rome Statute, both of the conditions indicated in the executive order. Is the former president therefore a protected person under the issuance of President Trump? I don't believe that that would be covered. Yeah. Sinasabi ng hindi siya covered, di ba? Doon sa decree ni Trump na ganyan nga na protektahan ng mga US soldiers. Hindi naman US citizen si Duterte. Why not? We are a major non-NATO ally. We've not heard anything from the United States on this point. Don't need to be told. We just comply with the law. Well, as I said, we have not heard anything from the U.S. in that. In fact, Yes. I think we're not expecting to hear from them. Well, I think they would have come to us. In fact, when we've had talks with them, Yes, dapat sinabi na noon pa yan. Nung pagdating ni Hegseth, ay, pinasasabi nga pala ni President Trump, i-accept nyo, pauwiin nyo si Digong. talks have been on very different issues. Our most recent talks. But I'm not quite sure whether that's exactly. I'm just considering that the wording of Section 8D2 of that issuance says citizen or lawful resident of an ally of the U.S. No. has not consented to the ICC Hindi ally. jurisdiction or is not a state party to the Rome Statute. A very plain reading will say who is within the coverage. So we've not consented to ICC jurisdiction. We're not a state party. Paulit-ulit po. At ang Pilipinas ay talagang dineklara major non-NATO ally. Di po ba? Well, yung major non-NATO ally has been there for a number of years. But I'll just say first on the Kaya nga, hindi naman nagbabago yan. Matagal na yan But on the jurisdiction, since we are not a member, Tumalon siya sa jurisdiction. Kasi hindi talaga niya pwedeng mapaliwanag na si Duterte kakampihan ni Trump. Kasi nga, pinili ni Duterte na maging ally, si Xi Jinping. Paano ngayon i-apply yung order ni Trump na yung ally ay dapat iligtas sa ICC kung mas mabait si Duterte kay Xi Jinping? Minuro pa nga niya si Obama. Diba? are no longer a member of the ICC. We've already made very clear we were not under jurisdiction. What happened in the case of President Duterte was that our cooperation was with the Interpol, and that we are a member of the Interpol, and there's nothing in the U.S. statement that says cooperation with Interpol would not be acceptable. So we did not. I'm not making reference to any of that. I haven't mentioned Interpol. It But came we from you, haven't Secretary cooperated with. Manalo. We have not cooperated directly with ICC because they have no jurisdiction over the Philippines, and we have not been. But in we're contact. using an ICC warrant. The Interpol has never issued a warrant. President Duterte is not wanted by the Interpol. They were just relaying. Look at the email. Ito mga kaibigan, ang dinadrive dito ni Amy Marcos ay talagang parang di ba, parang nakipagtulungan ba ang Pilipinas? Yun yung parang gusto niyang i-drive dito. Kaya lang, kung mapapansin niyo mga kaibigan na walang binibigay na tulong doon sa mga biktima ng EJK, ang administrasyon ni BBM. Pansin niyo yung mga kaibigan, magsabi kayo sa akin na mga nagbigay ng abogado o report na si BBM ay tinutulungan yung mga biktima ni Duterte. Wala po mga kaibigan. Wala kayong mababasa. Diba? Although, responsibilidad. Nakasulat dun sa 9851, responsibilidad ng gobyerno na tulungan yung mga affected na tao. Tulungan. Pero wala tayong mabasa na na report na alam mo yun, yung mga AJK victims talagang full support ang gobyerno. Wala ako nababasang ganyan mga kaibigan.
Diba? Maliban lang doon sa talagang malaking tulong na ginawa ni Trillanes na siyang nagsampa. Diba? At yung mga local na abogado natin dito na pinagtatanggol ang biktima. Oh. Diba? Kaya paano nila i-drive? Paano nila sabihin natin na pupuntuhin dito na para may pakikipagtulungan yung gobyerno sa mga biktima? Puro nga hearing kay Duterte, wala nang hearing yung mga biktima eh. In the diffusion order. Well, the cooperation, all I can say, ma'am, cooperation is with the Interpol, not with the ICC directly. I think that's not the question, sir. It's unresponsive. Have we consented to the ICC jurisdiction? No, we have not. And that's why Hindi. we have cooperated with Interpol. That's why I don't believe we fall under that U.S. Executive order. Yes. And The anyway, I believe if there were any issue, it would have certainly been brought to our attention. Yes, Secretary Remulla mentioned in the first hearing international humanitarian law, which confused everyone because it only refers to wartime relief and largely to the Red Cross. And possibly crimes against humanity as part of customary international law, papayag tayo, pero yung jurisdiction ng ICC, customary na rin. May universal recognition of ICC jurisdiction. Paano nangyari yun? Actually, hindi naman talaga kung inalis nga ni Duterte kung inalis ni Duterte ang Pilipinas sa ICC noon, nakalagay dun sa 9851 na tayo ay part ng community na kumikilala sa justice. Kung babasahin niyo yung Republic Act 9851, napakaliwanag dun eh. Napakaliwanag dun mga kaibigan. Ito, titingnan natin tingnan nyo. Kung babasahin natin ang Republic Act 9851, short title, this act shall be known as the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Dito pa lang sa unang-una mga kaibigan na Section 2, Section 2A, the Philippines renounces war as an instrument of national policy. Wala na. Bagsak na agad yan si Duterte. Diba? Bagsak na agad yan. Talong-talo na agad siya sa batas. Pangalawa. Pangalawa sinasaad sa provision. Section 2, Provision B. The state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Bagsak na naman si Duterte mga kaibigan diyan sa batas na yan. Diba? Ito pa. Pangatlo, it shall be the responsibility of the state and other sectors concerned to resolve armed conflict in order to promote the goal of children as zones of peace. The state adopts the generally accepted principles of international law, including the Hague Conventions, yan yung sa gera, kung paano dapat maggera. Ito pa, the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished. Diba? So dito mga kaibigan, napakadaming dito, pasok na pasok si Duterte. The state shall guarantee persons suspected or accused of having committed grave crimes under international law all rights necessary to ensure that their trial will be fair and prompt in strict accordance with national and international law. Wala na, bagsak na si Duterte mga kaibigan. Kulong na yan. So I don't get it now. You referred to the basis of the Interpol and the ICC warrant. Since we are no longer under the jurisdiction of the ICC, Yan, paulit-ulit na mga kaibigan ito. Kaya Ma'am, it's the world community. Panggera naman yun. It's the world community that has a regime yun. that recognizes international humanitarian law Yes. and gross violation of human rights, ma'am. Pero kahit
may international humanitarian law, which is really irrelevant in this case. Wala namang digmaan, wala namang hinaharang na Then mga it's a human relief rights factor, workers. ma'am. Aba, may factor yun, di ba? Naunahan ako na eh. May factor kasi ng abuse ng human rights. Pero, hindi naman siguro universal recognition of ICC jurisdiction. No, more than Meron 100 bang ganon? more than 100 countries do recognize the jurisdiction. Mm. Yes, but even if you're not a member, you fall under them. Yes. Akala ko sabi mo, hindi. Ano nga ho eh, the country is not, but the individuals are. Yes, kasi individuals nga po mga kaibigan, talaga lang ang tinatarget ng ICC. Ha? Individuals lang, tingnan nyo ha. Nasaan ba yun? Bakit ba tinarget ng ICC si Duterte mga kaibigan? Kasi hindi naman siya hindi naman bansa yung kinakalaban ng ICC mga kaibigan, individuals lang, 'di ba, na nag-commit, ha? Sabi dito hindi ko na makita yung balita mga kaibigan. Pero talagang nung inimbestigahan ng ICC, ang mga inimbestigahan, mga individuals lang. Hindi yung gobyerno, hindi yung institusyon. 'Di ba? Yung gobyerno ang iniimbitahan, ang iniimbestigahan, 'di ba? Iniimbitahan ng gobyerno na baka pwede nyong ma-submit sa amin yan, pumayag kayo o hindi, ganun ang proseso. 'Di ba? Pero yung sasabihin na lahat ng Pilipino iniimbestigahan, hindi po mga kaibigan. Individual nga lang ang hindi ko makita kung sa kung saan ko nabasa yung mga kaibigan, pero individual lang po talaga ang iniimbestigahan. Kasi ano nga ito eh, parang in fact, yung mga sinulat po after the arrest of the former president, it changes the complexion of politics. Kasi Yes. yung impunity may have a lesser role in the future. Yes, in order for the ICC to exercise jurisdiction over an individual, kasi nga kanina nalilito na si Bato tungkol sa individual at state, the Philippines must still at the very least consent to jurisdiction over the individual, tama? Nag-consent ba tayo? Ano ho Yes. yan eh, gagawin nila yan whether we like it or not. Okay. At binanggit ni Secretary Manalo, katulad ni Pangulo Bongbong, na yung Interpol ang dahilan. Tanggap naman natin ang Pangulo ay napakalawak ng kanyang diskarte, ang kanyang kapangyarihan para ayusin ang ating foreign policy. But I can't accept that the Philippines was merely complying with commitments to Interpol, which has been alluded to by Secretary Manalo again. Hindi ba dapat sabihin na talaga yung katotohanan ay kahit we were assured that the ICC has no jurisdiction in the Philippines, the Philippine government chose to surrender, chose to cooperate, chose to build the case against President Duterte for the ICC and evade the national Again, ma'am, I would laws. go back to Republic Act 9851, which recognizes international tribunals. Diyan pero litong-lito si nahihilo na Amy. po ang buong sambayanan. Sabi ng Pangulo, Interpol, sabi rin ni Secretary Manalo, sabi ni And then the Interpol, ma'am, I was one of the first persons to say that the Interpol would play a part with whatever problems there would be with the ICC. Ang naalala ko po si E.S. Bersamin din na nagsabi. Before the ES said Interpol. that, I said it already before, Ay, ma'am. ganun ba? Okay po. So may Interpol. Pagkatapos, maliwanag sa certification ni Prosecutor Fadulion, Rome Statute naman ang kanyang ini-invoke. Pagkatapos, doon sa sinaunang hearing, ang SOJ natin, paulit-ulit na sinasaad na hindi ICC, kundi RA 9851, ang mahiwagang Section 17, Paragraph 2, last phrase. Tapos sabi naman, na iba na naman, naging IHL. Kahit wala namang gera o IHL and kinalaman sa Red Cross. 9851 I use in the same light, ma'am. Kasi that's our version of international humanitarian law, which is Republic Act 9851. Naku naman, paano naman naging customary pati jurisdiction at procedure? Hahayaan ko na lang. Pero sabi rin, walang jurisdiction ng ICC, pero may jurisdiction sa individual at sa krimen. Naku, parang panloloko na to, hinihilo na po kaninyo kami. Gulong-gulo na ako eh. Ilang Ano ho beses to ko eh, nang hindi sana binabasa. magulo to. Kung nag-withdraw tayo sa ICC, nirepeal din natin noong 1951. Hindi ho natin nirepeal eh. And it's supposed to be a companion bill.
Kasi nauna pong i-pass ang Republic Act 1951 bago po tayo nag-accede sa ICC. Which means talaga yung naging basis po ng ating accession sa ICC ay 9851. Pero ang problema ho, nung nag-advise po kay President Duterte na umatras tayo sa ICC, hindi po binigay yung advice na i-repeal din ang 9851. Baka may maidagdag si Attorney Medina, yung constitutionalist natin, si Justice Ascuna. Talaga bang IHL ito? Talagang international humanitarian law, pati jurisdiction, procedure, administrative law, sakop na lahat ng IHL? Kasi kung titingnan nyo talaga mga kaibigan, yung tawag dito, yung nakasaad kasi dun sa batas nga ngayon, human rights ang talagang tinutukoy diyan. Walang iba diyan na parang binigyan din kundi yung rights nga ng tao, 'di ba? Yung wag kang gagamit ng war at yung dignity ng yung human person at yung full respect sa human rights, 'di ba? Pagka talagang binayolate mo yan, ay papasok ka talaga sa crimes against humanity. Diba? At factor yan sa human rights. Diba? Sa human law. Diba? Kaya mga kaibigan, diba, ang limit ng mga hearing dito na alam mo yung kay Duterte lang ang pagtatanggol mga kaibigan. Diba? Paulit-ulit na Senate hearings para pagtatanggol kay Duterte. Isa-isahin natin. Hearing ngayon, 3 hearing na pagtatanggol kay Duterte. Yung hearing na yan, idinaing ang kalusugan ni Duterte. Diba? Depensa ng depensa yung mga alyado niya sa Senado. Sinasabi ng mga mambabatas, huwag nang balikan yung nakaraan. Diba? Pero yan ay palusot lang. Diba? Ayaw nila na magkaroon ng investigasyon ng human rights. Diba? Ayaw nila. Ang gusto nga kasi nila, meron silang immunity sa kaso. Yan lang naman eh. Diba? Ayaw nila makapagtulungan sa ICC. Bakit? Kung talagang wala silang kaso, ang bilis nila mapatunayan niya. Diba? Bato de la Rosa, sinasabi mo, wala kang kasalanan. Aba, labanan mo sa korte, kayang-kaya mo yan na ilusot kung wala ka talagang kasalanan. Walang magwi-witness sa'yo. Diba? Walang ebidensya sa'yo. O wala kayong pulisiya ng tokhang, ng double barrel. Lahat yan wala. Eh di, not guilty ka. Labanan mo ngayon sa husgado. Diba? Labanan mo sa husgado. Ay, sinasabi mo wala kang kasalanan. Diba? Walang nangyaring EJK. Diba? Walang nangyaring mga suhulan sa pulis. Walang mga pabuya, aba. Ay kayang-kaya mo lusutan yan kung talagang ikaw ay inosente. Dahil kahit padaanin sa 100 husgado, ikaw pa rin ang mananalo. Kasi napakadaling ipagtanggol ang totoo. Diba? Kaso ayaw mo. Dahil alam na alam mo na ikaw ay guilty. Diba? Guilty kayong dalawa ni Duterte. Kaya kahit paanong awa, kahit paanong pagkontra mo sa mga biktima, gamitin mo man yung pondo mo, ng pondo mo sa Senado para sa propaganda mo, hindi ka mananalo dun sa ebidensya. Diba? Ebidensya ang magdidiin sa'yo. Diba? Yung lahat ng Oplan Tokhang na activities mo, burahin mo yan ng ng pera mo, ng propaganda nyo. Diba? I-promote mo na walang tokhang. Diba?
Kaya mga kaibigan, talagang kailangan talagang matapos na tong mga panunungkulan nitong mga to. Ang tawag dito? Mapalitan na yung mga yan. Kailangan na mapalitan yung mga yan. Hindi na kasi puro Duterte na nga lang mga kaibigan na nga pinagtatanggol ng mga yan. Nasaan na yung nasaan na yung side ng biktima ha? Nagkaroon lang ng investigasyon ng Senado. Noong October pa lang mga kaibigan, October 2024. Yun lang ang hearing ng Senado sa EJK. Imagine ninyo mga kaibigan, nung umattend si Duterte, nag-away sila ni Hontiveros. Yun lang ang hearing ng Senado sa EJK. Imagine ninyo, lahat kay Duterte. Wala nang hearing yung mga biktima sa Senado. Pambihira naman. Paano yung yan? Paano mananalo yung mga biktima dyan? Diba? Kaya mahalagang malaman talaga ninyo mga DDS ha. Mahalagang malaman nyo na yung ICC pwedeng usigin yan kahit sino. Kahit yung hindi kasaling bansa, inuusig ng mga yan. Basta may nabalitaan niyang krimen, yung crimes against humanity, ay yari sa ICC. Diba? Yari sa ICC, hindi pinalalampas ng mga yan kahit member o hindi ka member. Diba? Ang nangyayari ngayon sa inyong mga DDS, gusto nyong ipaintindi kasi o hindi nyo maintindihan yung pagkamatay ng mga inosente doon sa panahon ng drug war ni Duterte, hindi yan hindi ang collateral damage. Murder yan, murder. Sasabihin yung naniniwala kayo kay Duterte na mga hindi, collateral damage lang yan. Sabi ni Bato, collateral damage, hindi collateral damage yan, yan ay murder. Huwag mo sasabing may nadamay lang. Kasi pag sinabi mo may nadamay lang, ginagawa mong immune yung nagpatupad ng batas. Ginagawa mong inosente sila. Kaya kapag ganyan yung sinasabi mo, yung mga nasuporta dyan kay Duterte, hindi, nadamay lang yung mga batang yan. Ay nako, mali. Ginagawa mong ligtas sa batas. Yung nagpatupad niyan. Diba? Saka wag nyong pilitin. Wag nyong pilitin yung mga tao na para bang pinipilit nyong ipaintindi sa kanila, na kung may nadamay, ay parang unawain na lang natin. Hindi pwede yun. Pag may may nangyaring patayan, di ba? Parang hindi, unawain na lang natin, pagpaliban na lang natin yan, palampasin na lang natin yan, ba hindi? Di ba? Obligasyon ng gobyerno ni Duterte noon na maiwasan dapat yun. Iwasan niya dapat yun, kaya lang hindi nga niya ginawa kasi ang sabi niya, ubusin ko kayong 3 million. Diba? Uubusin niya yung 3 million. Kaya mabilis yung mga patayan. Diba? Mabilis yung mga yung mga panghuhuli. Kahit pa sabihin mo humihingi ng tawad, walang kwenta. Kasi yun ang peace and order ni Duterte, yun ang paraan nila eh. Yun ang paraan nila, yun ang peace and order nila. Tapusin. Diba? Kaya mga kaibigan, ito pupuntuhan ulit natin hindi pwedeng sabihin na mga nanlaban, diba? Mga anti-poor, diba? Wag tapusin na natin yan eh. Tapusin na natin yan. Yung mga ganyang mga dahilan. Ang na lang ngayon, pilitin yung lumaban si Bato sa korte. Mag-rally kayo, sabihin nyo kay Bato, labanan mo sa korte.
Huwag kang matakot kasi inosente ka, hindi ka executioner, hindi ka berdugo, hindi ka diktador, di ba? Ganyan na lang ang sabihin nyo kay Bato. Para matapos na yan, dramang yan. Ano na lang, puro pagtatanggol na kay Duterte, wala na pagtatanggol doon sa biktima mga kaibigan, nakakaumay na. So hanggang dito na lang mga kaibigan at sinabi ko lang na alam niyo yun, puro Duterte na nga lang nangyayaring pagtatanggol ng mga institusyon natin dito nga sa Senado. Diba? Maigi pa dun sa Congress na parehong binigyan ng pagkakataon magpaliwanag. Sa Senado, wala mapapala dyan ng mga biktima mga kaibigan. So mga kaibigan, salamat sa panonood at alam mo, opinion lang tayo, di ba? Wala tayong dito, wala tayong sinisiraan. Basta labanan nyo kung kaya nyong labanan sa husgado kasi inosente naman kayo. Yan ang paniniwala nyo, then laban, go! Diba, wag na yung puro drama. Husgaduhan na ng husgaduhan. Maganda nga sa international court. Diba? Walang mangyayaring bayaran, suhulan, bribery, pananakot. Diba? So, ganyan lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood ninyo at pasensya na sa abala. Naglabas lang ng opinion. Sige po, maraming salamat sa inyo. Magandang gabi, magandang araw sa inyo lahat.